everyone, this is KJ Vlogs, a Filipino reactor based here in Kingdom of Saudi Arabia, and welcome back to my channel. For today's video, agad-agad gawa natin yung reaction video. Ang mga reviews ng mga nanood na ng And the Breadwinner is by Vice Ganda. I am really something like sad, should I say? Kasi wala talaga silang may nakuhang award eh. Right? Wala talaga silang isa lang yung kay Vice yung sinasabi nga ninyong pampalubag loob. So, titingnan natin yung mga point of views ng mga tao na nakapanood ng movie, kung ano ang kanilang reactions and review as well. So, without further ado, let's all watch this. Kung bakit ang pangit ng The Breadwinner is Ang na movie ni pangit? Vice Ganda. If kung isa ka sa mga nanghinayang sa iginastos mo sa pambili ng ticket mo ng previous movie niya, especially yung The Super Parental Guidance na movie nila ni Coco Martin, for sure yan din yung may isip mo. Ay. Kasi to be honest guys, isa din ako sa nainis sa movie na yon, even though idol na idol ko si Vice Ganda at Coco Martin. Nakakainis Okay. kasi talaga yung ending ng movie na yon guys, lalong-lalo na yung scene nila ni Coco Martin nung sumabog yung train. Coco Martin. Sobrang off nun sa amin. And take note, maririnig mo talaga yung mga reaction ng mga manunood sa loob ng sinihan, sabay sabing, ay, anya? Yun talaga yung maririnig mo doon Yun ba sa yun? scene na yun, Ay, guys. anya? Tapos nagkantahan Anyari? pa sila, be. Wala ka nang maintindihan. But to be fair, yung scene lang naman yon yung pangit sa movie na to. But anyways, isa lang naman yon sa factor na nakaapekto sa akin to decide kung papanoorin ko pa ba tong The Breadwinner. Oh, hindi niya pa pala Pero napanood. mabuti na lang talaga at minigyan ko ng chance si Meme Vice kasi ang ganda. Ang ganda ng movie Ang na ganda to, daw I ng swear. movie. Isa din sa mga rason kung bakit naisip ko nung una na ang pangit na naman ng movie na to kasi nandito na naman sila Lassie at MC. Palagi na lang, sa Showtime nandun Palagi na sila, lang. sa ibang movie nandun din sila, tapos ngayon nandito pa si Jong. Kaya sabi ko baka magmukhang Showtime lang yung movie na to. But in Okay. fairness, ang ikli lang ng screen time nila Lassie at MC sa movie Maikli na to. lang. And in fairness din, medyo nanginayang din ako sa sobrang ikli ng scene na mayroon sila. Ano ba talaga? Basta Ano ba talaga nakakamiss din akla? pala yung dalawang to. And for sure, may isip mo din yan while watching the movie. And for Maris Racal naman, nako, be. You can't deny that she's talented. She can do drama and comedy at the same time. Ang galing ng batang to. Sa moving to, hindi mo maiisip yung issue niya with Anthony Jennings. I swear. Oh. And in fairness, may kilig factor pa rin talaga sila. And for Gladys Reyes naman, sa trailer, akala ko yung contribution niya sa movie na to is heavy na drama, sampalan. Pero iba yung Gladys Reyes dito. Yung tipong, yes, finally, may makakasampal na kay Meme Vice na mala Gladys Reyes. Pero be, iba, nakakatawa siya dito. And for Eugene Domingo naman, be, ang galing niya talaga, walang tapon. Alam naman natin na sa comedy at drama, magaling talaga siya. Knowing her previous movies, guys, I know na isa din to sa mga magdadala sa movie na to. Kaya minsan, guys, while watching the movie, naiisip ko yung tanging ina sa movie na to. Isa kasi siya sa mga artista, guys, na kahit sa boses at mata lang na makukuha ka na niya. The eyes and Okay. voice can do the drama. Jong Hilario, yung mata niyan, he can do it too. May mga prolong scene lang na medyo nakakapagod panoorin, especially yung confrontation scene nila. At medyo hindi din na-address ng maayos yung mga issue na mayroon yung mga character dito. But anyways, kung isa ka din sa mga nag-e-expect na for sure pangit ang movie na to, dahil sa mga ganong factor na na-mention ko, nako please, give Meme Vice a second chance kasi iba yung Vice Ganda na siniserve dito. Iba ang Nakakaiyak, Vice Ganda. ang bigat ng drama, feel mo yung sakit, feel mo yung pagod, but still willing bumangon para sa pamilya. If ikaw yon, nako, makaka-relate ka dito. Vice Ganda is definitely the breadwinner. Yun lang, bye! I don't know kung medyo late na, pero my girlfriend and I recently watched yung The Breadwinner by Vice Ganda. And ang lala nung ibang tao na parang nag-spread ng fake news. I don't know if that's their opinion or parang honest opinion nila yun. Pero kasi parang nagpo-post sila na 1 out of 10 yung movie, sobrang flop daw, parang 3 at Oo. max yung rating nila dun sa movie.
So as a film student, and this is with considerations with the panning, color grading, music Mm-mm. scoring, script writing, and Storyline. everything, I Yeah, would like to rate the movie a solid 7 out of 10. 7 out of Bakit 10. 7 out of 10? So there's a bonus na makikita mo kung paano lumabas si Vice Ganda dun sa niche niya ng pagpapatawa, ng pagiging jologs, Ang ng pagdi-deliver transition. ng boring lines na nilalagyan niya ng punchline for it to be interesting, for it to be appealing Film dun sa student mga pala ito si nanonood. Kuya. And ito kasi yung type ng movie na parang ginaganapan ng mga artista like Sharon Cuneta, like sino ba, Judy Ann Santos and everyone. Parang yung mga more on the drama side of things na parang tignan mo lang itsura mo ka ng kawawa, as in naiiyak ka na sa kanila. And ang dami rin nagsasabi na parang minadali yung ending, hindi ganun katahi yung mga happenings. Pero I would like to agree at some part na parang umikot siya dun sa mapa song ng SB19 talaga. Parang yun yung naging from the kids calling Vice Ganda mapa, and then yun na yung naging transition going to the story. Pero it's really a story of an OFW na nagti-triple job, nagquadruple job sa ibang bansa for him to provide for his family or for her family para maggawa niya yung mga mabubuting bagay para dun sa mga kapamilya niya dito sa Pilipinas. Also, pinuna rin nila yung ending. Pero kasi, if you understand the movie correctly, parang sakto lang naman yung nangyari sa ending, 'di ba? Someone died and then the insurance thing, baka may ma-spoil kasi. So, I mean, for me, connected naman talaga siya. So, dun sa mga taong may masabi lang, I mean, that's your choice. 7. Kayo yung bumili ng movie Bagay. tickets niyo. Parang baka nga hindi kayo nanood just to bash the people because of, siguro naging factor din yung issue kasi ang dami ring nagre-release na mga pages, na mga personal accounts na sila rin yung mga nang bash kay Anthony Jennings and Maris Racal nung lumabas yung issue nila. So we're not really sure about their motives. But again, that's the side of me understanding the film as a student before, and the expert as a student before. But now I would also like to give my sentiments as a breadwinner. And when people say, Breadwinner there's din a pala wrong siya. notion lagi na kapag sinabi mong breadwinner ka or ina-admit mo sa sarili mong breadwinner ka, sometimes hindi siya pinipili. Nangyayari siya kasi shitty yung Exactly. family mo, dysfunctional yung family mo, yung mga siblings mo yung pumili ng mga path nila pero you have to face the consequences. Exactly. And that is connected Oh my dun God. sa character ni Jong sa movie plus ni other girl, si Gladys Reyes yata, or I don't know her surname. Yun yung character na pinanaiinis ako dun sa movie kasi I can really relate how my Nag-aano yung boses siblings niya. act dun sa characters nila. Oh Na my parang God. lagi na lang may tatakbuhan yung mga tao. So, in connection dito sa mga sinasabi ko, nung dumating na, kasi parang, nung pagpasok ko rin, parang Naiiyak umikot lang ka. talaga kay Maris Racal, kay Anthony Jennings yun na, alam mo yun, yung mga flirt-flirt nila, kasi alam mo naman na everything is real by that time, by the time na sinushoot nila yung movie. Kasi nga, yun yung lumabas na issue and Maris admitted to it. Pero, nung dumating na yung confrontation scene dun sa bahay nila Vice Ganda dun sa movie, as their mom was missing as well, I can say na sobrang on point nung character and nung script ni Vice Ganda, and I never imagined as a moviegoer, again, as someone who is seeing Vice Ganda sa Showtime, sa mga, what you call this, comedy clubs and everything, yung mga YouTube clips niya or shorts niya na puro pagpapatawa yung ginagawa, I would never have imagined na si Vice Ganda yung isa sa magpapaiyak sa akin when watching a film na sobrang hirap kong paiyakin. Siguro, part na rin na, yun nga, nakaka-relate ako kasi, pero kasi kahit gaano ka makarelate sa script, kung hindi ganun kagaling yung artista in delivering it, and kung hindi ganun kagaling yung mga supporting actors and actresses niya in making the scene more cinematic, 'di ba? More of you experiencing kung anong gusto nilang paratingin, edi wala rin. So with that, I would like to give kudos dun sa Ang ganda ng review niya, in casting fairness. and sa mismong scriptwriters nila. And of course, that is affected again by the music scoring or the background music. That is affected by how the camera works, 'di ba? And everything. Basta ang review niya is 7 out of 10, right? Wait lang. Maganda siya at ibang Vice Ganda talaga ang makikita sa movie. Yun ang chika niya. Wait, medyo maliit kasi. And then, kaso lang nakulangan bigyan ng enough airtime ang mga confrontation scenes ni Vice kila Jong at Eugene to build up enough tension para sa big confrontation ng family. Comedic, timing as expected is always on point. Maris and Anthony are good actors,
But kung aaminin nyo, naapektuhan talaga yung movie, nakita sila sa screen kasi sa issue nila na may pagkakaila, ganon. One of the best scenes na ni-rev ang plot twist kung saan makikita ni Vice na humahagulgol at syempre nakakadagdag din ng ang isang cameo kasi ang hiyawan ng audience. Let me know your thoughts about the movie. Okay, 10 out of 10 according. One of the greatest meme Vice made. Okay. Ay, naging ano siya? Flight steward? This is me before watching The Breadwinner. Taling kayo! Nasasaktan ako kasi totoo! Oh my God, parang ang ganda ng dialogue. Masaya ako! Masaya ako na ibinibigay yung pangangailangan ng pamilya ko! Parang ang ganda ng ano. Hindi ko huminto kung para huminga. Parang ang ganda ng dialogue. Bibili ng gamot pag may sakit kayo kasi ang sama-sama na rin ang pakiramdam ko kasi pagod na ako. Magpapahinga lang ako sandali. Hindi. Ginawa mo akong baka! Nananaya ang balahibo ko. Ginawa mo akong baka! Gusto mo na. Asan yung sinabi ko kanina? Ako, wala na. Ano kung pakialam sa mga boyfriend na yan? Ito, pero nung bumalik ako! Oh my God! Oh my God, yung dialogue, be! Mararamdaman mo talaga, the dialogue. Kitang yung matatara. Grabe. Parang ang ganda na sa dialogue. Hindi lang tao makakarelate dito yung mga taong walang pakialam sa pamilya. Oo. Walang pakialam sa mga tao. Yung confrontation. Ang ganda. It's Ang ganda! 1 million Oh my God, the dialogue. Yung dialogue, yung ang gabi, ang ganda. I-check nyo yung breadwinners ng family nyo kung okay pa ba sila. Iyak ako. Hi guys! Tonight, nanood ako ng The Breadwinner and I'm I a would like to share my thoughts about that Breadwinner din ako, But actually. number one, it's a really a must-watch. Panoorin nyo to guys. If you have time, please take a time to watch that. Especially sa mga pamilya na may breadwinner para malaman nyo naman ang buhay namin as a breadwinner. Ayun lang. Siyempre, guys, ganda yun. Talagang patatawanan ka at paiiyakin. So, and share ko lang sa inyo yung thoughts ko after I watch that movie. Ayan, to all breadwinners out there, please, magtira kayo ng para sa sarili nyo. Yes, magbigay tayo sa pamilya, but please don't forget to give yourself a time na magmahal, a time na i-pamper naman yung sarili nyo para hindi ka maubos. Dahil pag naubos ka, baka wala ka nang maibigay sa pamilya nyo. The moneymaker should be happy. And kapag happy ka, magtatrabaho ka ng maayos. Kapag nagtrabaho ka ng maayos, may maibibigay ka sa pamilya mo. I couldn't So agree more. please, to all breadwinners out there, wag mong kakalimutang mahalin ang sarili mo at bigyan din ang sarili mo. And to all the family out there, second message, and please, always check the breadwinners of your family. Naiyak ako. I-check nyo yung breadwinners ng family nyo kung okay pa ba sila. Naiyak ako. Kung okay pa ba sila, kung hi! Dun sa malayo. Actually, during the movie, hindi naman ako naiyak. Pero, ngayon ko lang ninanamnam ano ba yung movie na yun. But, yun nga. Gusto ko lang i-end up tong video na to na please check your family, especially your breadwinner, kung okay pa ba sila, kung kumakain pa ba sila, kung may nabibili pa ba sila para sa kanila. And Oh my God, may nabibili pa naman ako. thank you so much to the producer of that movie na for being the voice of the breadwinners out there. Pero yun lang guys. Naiyak lang ako kasi last time, di ko naman totally na-experience yung ganong kalala. Pero yun nga, always check your breadwinner. Naiyak lang ako kasi last time pag uwi ko, pagod na pagod ako out of event. Panood dito. Hindi, okay lang yan. Hindi naman. Kasi, Ako iyak ka. Napanood yun ng pamilya niya ata.
alam mo yun, pagod ka na after work. Anyways, there you go guys. That is the point of view reviews and reactions sa mga nakapanood ng Breadwinners. Actually, sa mga naririnig ko, parang ang ganda ng movie, especially dun sa yung kay Daniel kanina, kay Mentor Daniel, yung pinaparinig yung dialogue ni Vice Ganda. Grabe, pati yung mga parang alam mo yung very real, very realistic yung mga pag-aaway nila or yung diskusyon nila or yung eksena, intense na eksena nila. Parang ang ganda. Parang doon ako tinamaan ako, naiyak talaga ako. Yung mga boses nila parang ang bigat-bigat. Parang nangyayari talaga typically sa isang Pilipino, sa pamilyang Pilipino. So yeah, that's our for today's video. This is KJ Vlogs and see you on my next vlog. Bye!